Galatians chapter 1, reading from verse 6 hanggang verse 9. Okay? So dahil medyo lumalalim na ho tayo no? So tinitignan na ho natin ngayon, we're not just observing the Bible, but we're looking for something na pwede po natin i-apply in a daily basis na hindi ho nalalayo sa salita ng Diyos. Not to explain with our own knowledge, but rather through the work of the Holy Spirit. Okay? Na hiningi natin na, Lord, buksan niyo po yung aming mga isipan. Sa ganun, makita namin ng malinaw. At at the same time, maisabuhay po namin. Okay? So, babasahin ko na lamang po at pakisundan niyo na lang na inyong paningin. And I am reading in the English version. So, ganito po ang ating matutunghayan. I am astonished that you are so quickly deserting Him who called you in the grace of Christ and are turning to a different gospel. Not that there is another one, but there are some who trouble you and want to distort the gospel of Christ. But even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the one who we preach to you, let him be accursed. As we have said before, so now I say again, if anyone is preaching you a gospel contrary to the one you receive, let him be cursed. Sa Tagalog po, ganito po ang ating matutunghayan. Please allow me to read from the Tagalog version. Ganito po ang ating matutunghayan. Nanggigilalas ako na napakabilis niyaong nagsilayo sa Kanya na tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo patungo sa ibang ebanghelyo, na hindi ito iba kundi mayroong iilan na mga nagsisibagabag sa inyo at nakahangad na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Subalit kahit kami o isang anghel man mula sa langit ang mangaral ng anumang ibang ebanghelyo sa inyo, maliban doon sa aming pinapangaral sa inyo, ay hayaan niyo siyang masumpa. Gaya ng sinabi namin noong una pa, ay gayon muli ang sinasabi ko sa inyo ngayon. Kung mangaral ang sinumang tao ng anumang ibang ebanghelyo sa inyo, maliban doon sa inyong natamo, ay hayaan siyang masumpa. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkabasa ng iyong salita. Hiningi po namin, Panginoon, na patuloy po kaming samahan, na hindi lamang po ito basta mapakinggan, pero higit sa lahat, magkaroon po kami ng pagnanasa na matuto, malaman ang iyong kalooban, at higit sa lahat, ito po'y aming maisabuhay. Tulungan at tanganan niyo nga po, Panginoon, ang aming lugar, na anuman po nagiging sagabal o anumang spirito, na patuloy na siyang magiging hadlang kung bakit di po namin matanggap ang pagpapala ng inyong mensahe. Dalangin ko po na kayo po ang patuloy na siyang lumukob ng iyong banal na dugo upang sa ganoon kami malayang makapakinig at tanggapin po namin, Panginoon Diyos, ng buong puso ang mensaheng ito. Salamat po ng marami ang mapapuri. Pasasalamat ang ibinabalik namin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maaari na po tayong maupo. The title of the message for today is The Effect of the Following the Wrong Gospel. The effect of the following the wrong gospel. Again, the effect of following the wrong gospel. Ano ang epekto ng pagsunod sa maling mabuting balita? So, yun kasi ibig sabihin ng gospel. Now, mga kapatid, mga minamahal, as we go along in our faith in Christ, alam naman po natin na lahat po tayo ay nakakilala na sa Panginoon. Amen? So, nagtitiwala ako when I say lahat tayo, talagang, alam nyo na talaga sa sarili ninyo. Kasi kung talagang, alam yan, we're going to look at it at a face value, di ba? Makikita at malalaman mo na ikaw ay tunay kung meron ka ng pagbabago. Di ba? Nasabi nga po ni Ate Rosal kanina sa kanyang life verse, 2 Corinthians 5:17, ang sino man ang nakipag-isa kay Kristo, isa na bagong nilalang. Wala na yung dati. Okay? Siya'y pawang binago na o pawang bago na sa harapan ng Panginoon. Now, it is not just the life change na magpapatunay na tayo po ay nakikristo na. Isa sa patunay na tayo nakikristo na, kapag tayo po'y na-born again, so meaning born of the Spirit, we possess now the Spirit that comes from God. Ibig sabihin, tayo po'y tinatakan na. Okay? Kumbaga sa original, okay, kumbaga sa orig ika nga,
sa mga gamit, meron siyang seal na tinatawag. Ganun din ang tunay na mananampalataya. Meron na siyang tatak, meron na siyang seal. And guess what? Yang seal na yan, hindi yan nawawala. Hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, yan ang patunay na ikaw ay sa Panginoon at wala nang makakaagaw sa kamay ng Ama, sa kanino pa man, kasi nga, pagmamay-ari na tayo ng Diyos. Now, if you are owned by God, kung ikaw ay pagmamay-ari ng Diyos, hindi ba nararapat lamang na ang ating paglakad ay sumasang-ayon sa pagkakatawag po natin bilang isang mananampalataya? Amen? So, it is not in accordance to the system of the world. Kaya nga, nung naging mananampalataya ka na, magkalaban na yan, yung spirito at pagiging karnal. Okay? Pag sinabi natin karnal, yung mga bagay na ginugusto mo, nilalabanan mo yan. Kaya nga hirap maging Kristiyano eh. Kasi nilalabanan mo yung gusto mo. Ano mang bagay na hindi sang-ayon sa Espiritu, somehow, ano ginagawa natin? Dinidisiplina natin yan. And guess what? Again, sabi ko nga po, paulit-ulit, isa yan sa goal ng incorruptible crown. Ano yung sabihin yan? Dinidiscipline po natin yung ating sarili. Hindi madali, pero alam yan, bandang huli, alam ng Diyos at para sa kaluwalhatian ng Diyos kung bakit po natin ito ginagawa. I'm so blessed to those people na hindi siya yung dating ganun, pero dahil naintindihan niyang gawain ng Panginoon, alam niyo, may nagtatry na, dati hindi nagte-testimony, ngayon nagte-testimony na, di ba? Hindi nakakapag-share ng gospel, ngayon nakakapag-share na. Alam mo yun, dati-dati para bang binabaliwala niya lang ang devotion. Now, alam mo yun, he or she have that spirit na kinakailangan i-embrace to. Bakit? Alam niya sarili niya, matutuwa ang Panginoon. Ibig sabihin, hindi na sarili mo ang binibigyan mo ng katuwaan. At sino na nga uli? Ang Panginoon po lamang. So every time we go to the gathering, di ba, it is not the question kung masaya ka o hindi eh. Hindi yun ang tanong eh. Kundi ang tanong, napasaya mo ba ang Panginoon? That is the right question. Kaya nga paulit-ulit kong sasabihin sa inyo, at kahit saan man siguro ako magpunta, hindi tanong dito kung nasiyahan ka na. Kaya nga pansinin yung mga lumalayo sa Panginoon, ano sinasabi nila? Na ako masaya. So doon pa lang, alam mo na may mali eh. Kasi hindi naman ikaw ang pinapasaya, kundi ang Panginoon. So out of the question, kung may nakakatisod man o wala, aminin nyo naman, meron talaga. Sa isang tao lumalayo sa Panginoon, ang daming katitisuran. Sa bagay, kahit sa mananampalataya din naman eh. Kaso nga lang, kung bakit hindi napapansin, focus kasi yan sa Panginoon. Now, ngayong gabing ito, nais po natin tignan at hindi na po tayo magpapakatagal. Again, when we talk about the wrong gospel or the gospel of the Lord Jesus Christ, it is the gospel in which ito po yung pinanampalatayanan po natin. Ito po yung nagligtas sa atin. Ito po yung dahilan kung bakit po tayo lumalakad ng may kasiguruhan at lumalakad ng may kagalakan, may kapayapaan ng dahil sa ebanghelyo ng Panginoon. Ulitin ko, ano itong ebanghelyong ito? Ebanghelyo na nagligtas po sa atin. Ebanghelyo na naglapit po sa atin sa naputol na koneksyon o relasyon po natin sa Ama. Sino po nagbalik? Our Lord Jesus Christ. Ulitin ko, the work of the Trinity is present. Nagalit ang Ama, naging pambayad ang anak. Dahil binayaran ka ng anak, tinatakang ka ngayon ng banal na spirito. So when we pray to the Father, in the name of the Lord Jesus Christ, through the Holy Spirit. Bakit? Hindi mo alam kung ano yung sasabihin mo eh. The work of the Trinity is always present. Pero naniniwala tayo, ang Diyos isa lang, hindi tatlo. Amen? Magkakaiba lang po ng person. Okay? Persona. Okay? Pero iisa lamang po ang Diyos sa pinananampalatayanan po natin. Marami nagsasabi, paano naging 1 + 1 + 1 = 1? Sa Diyos kasi walang imposible. Amen? Alam nyo, ang mathematics sa Panginoon, dahil matalino siya, ang hirap maunawaan. Pero hindi ibig sabihin nito na hindi ka panipaniwala. Kasi kailangan kasi embrace siya na may pananampalataya. Amen po ba yun? How could it be na sa paningin ng tao, susugod sila sa gera, alam mo yun, di ba pag susugod ka, it's either equal lang kayo o mas marami ka para manalo. Tama? Tama? Sa Panginoon, hindi eh. Sabi ng Lord, kay Gideon, hindi, 300 lang. Di ba? Mali ba yung mathematics? No. O ito pa, papakainin mo 5,000. Ang isda, 2, ang tinapay, 5. So, kumbaga, 5 + 3, parang gano'n, 8. Pero versus 5,000 namin. Pero parang alam yon, paano magkakasya yun? Kasi nga, sa Panginoon,
For with God, nothing shall be impossible. Amen? Now, ganyan po ang Diyos na pinaglilingkuran po natin. Yan po ang pananampalataya na dapat po nating tindigan at dapat po nating, alam mo yun, dilid-dilihin. Lagi po nating i-meditate. Mga kapatid, ulitin ko ito sa inyo. Kasi ang gagawin ng kaaway, as much as possible, maging boring sa inyo ang salitang, alam mo yun, kaligtasan. Ang salitang ebanghelyo. In which sa mananampalataya, hindi dapat yan eh. Dapat every time we talk about the salvation that is in Christ, maging fresh pa rin sa mga isip natin. Di ba? Na tayo iniligtas ng Panginoon kahit hindi tayo karapat-dapat. If I'm going to ask you, excited pa ba kayo nung nalaman ninyo na kayo pinili at iniligtas ng Panginoon? Dapat po mga kapatid. Kahit sintagal man kayo ni Ate Rose o singbago lang kayo ni Ate Bien, dapat si Ate Darling, kaso nga lang di natin siya nakasama, dapat lagi, alam mo yan, fresh yan sa utak po natin. Dahil sino ba naman tayo para iligtas ng Panginoon? Now, Apostle Paul is talking to the Galatian church. Okay? Now, ano po ba yung concept? Ano po ba yung backdrop? Ano po ba yung background ng story ito? You have to understand that there are three types of people during this time. The Gentile, the Jews, and the church. Okay? So, sino-sino itong mga tatlong ito? Yung Gentile, syempre, yung mga hindi kalahi ng Jew. Basta hindi ka Jew, you are Gentile. Pag sinabi mo ng Jew, you are in the seed of Abraham. Amen? Amen po ba? So, Abraham and the Jews, they are the people of God before po nila inireject si Christ. Amen? Sadly, nireject ng mga Jew, sino? Si Jesus Christ. And it paved a way o nagbigay ito ng daan para tumawag uli ang Diyos ng mga tao na talagang tatanggap ng kaligtasan. Sino po ito? Walang iba kundi ang church. Remember the parable of the banquet? Okay? Piging. Naalala yun? So may nagpapiging. O sige, tawagin mo yung mga kamag-anak. Alam mo yan? Mga kaibigan ko, mga mahal ko sa buhay. And then, anong sabi ng mga tao ito? Ay, sabi mo, busy ako. May pupuntahan ako, may kasal, bumili ako ng bagong lupa, kinakailangan tignan. Nagalit ngayon yung may-ari ng piging. O sige, sabi yung ganun, lumabas ka sa lansangan. Lahat ng bulag, lahat ng pilay, lahat ng mahirap, tawagin mo. Diba? Sila lamang ang tatanggap o sila lamang ang maaaring pumasok sa aking piging. That is the blessing of the Gentiles. Meaning, ang sino man na sumampalataya sa Panginoon, bagamat hindi ka lahi ni Abraham, ikaw yung tumanggap ng kaligtasan. Meaning, tayo po yun. Now, dito sa pagkakataong ito, Apostle Paul is preaching to the church. Ulitin ko, bagaman ang tinutukoy dito, they are Gentile, mix of Gentile and Jew, na nakakilala sa Panginoon. Meron kasi mga tao during that time, na bagaman sila ay Jew, pero nananampalataya sila sa Panginoon. Sadly, may ganitong kumakalat na tawag dito, ebanghelyo, na sinasabi nila na hindi ka pwedeng maging tunay na mananampalataya, o palitan natin, hindi ka talaga magiging ligtas kung hindi ka magpapatuli bilang tanda ng pagiging Hudyo. Bakit? Kasi sa kanila, ang kaligtasan ay dapat kasama ang mabuting gawa. So ngayon, anong sabi ng Apostle Paul? Sa kaligtasan, tayo po'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, walang labis, walang kulang. Naintindihan ninyo? Ibig sabihin, kung dadalhin po natin yan, sa panahon po natin ngayon, ako'y naging Katoliko, ibig sabihin, ako'y tatanggap sa ebanghelyo, sa kaligtasan ng Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang awa, ako'y maliligtas. Hindi ko pwedeng dagdagan ng mabuting gawa. O di naman kaya, okay, naligtas ako. Kinakailangan pa rin ako gumawa para makumpleto yung kaligtasan. Mali po yun. Ang kaligtasan, sumampalataya ka sa ginawa ng Panginoon kasi yun lang ang tatapos. Okay? Yun lang ang magtatapos sa kasalanan, wala nang iba. Hindi yung mabuti mong gawa. Kaya nga, sa mabuting gawa, hindi tayo naligtas dyan. Kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen? Ephesians chapter 2, verse 8 and verse 9. Tingnan po natin. For by grace are ye saved through faith. Okay? And not of yourselves. Sabi po dyan, Ephesians chapter 2. Okay? And not of yourselves. Ano sabi dyan? It is the gift of God. Tandaan nyo, ang regalo, hindi yan pinagtatrabahuhan.
Binibigay yan. Wala kang makikita. Alam ba, ayan, mag-birthday na ako, may magbibigay ng regalo. Sige, pagdikot na ka muna eh. Okay? Kasi binigyan mo ako ng regalo. Hindi ganun yun. When we talk about gift, wala kang anumang gagawing effort. Ibibigay sa iyo yan. Actually, higit pa nga sa regalo eh. At least yung magbibigay ka sa regalo, dahil birthday niya. Pero ito hindi, walang anything. Dahil sa biyaya ng Panginoon, bibigyan ka niya ng regalo ng kaligtasan. Diba? Sino mo naman tayo para gawin po yan po sa atin? Now, ulitin po natin. Dito, kumakalat ngayon ang ganitong klaseng katuruan at marami ang napapaniwala. Okay? Ito ngayon ang problema. Pati yung mga tunay na mananampalataya, nahahawa sila. Okay? Thinking that they must go through circumcision. Kinakailangan din nila magpatuli para maligtas. Ngayon, dinidepensa ni Apostle Paul, hindi ganyan. Okay? Hindi ganyan. Sapagkat ang biyaya ng Panginoon sa atin, hindi mo pwedeng dagdagan yan. Ang kaligtasan na meron po tayo ay sa pamamagitan ng biyaya, walang labis, walang kulang. Now, what is the effect of following the wrong gospel? Una, kinakailangan po nating maintindihan kung ano pong epekto nito. Okay? The first thing that we need to understand, number one, they have not practiced it. Okay? Hindi nila naisabuhay. So kapag ikaw ay sumusunod sa maling ebanghelyo, ibig sabihin po nun may mali. Okay? So anong gagawin po natin? So point number one, it was intended to practice it daily. So yun po yung point. It was intended to practice it daily. So kapag sinasabing ebanghelyo, dapat na isa sa buhay. Kung bakit hindi mo na isa buhay, may problema. Tandaan nyo to. Okay? Tandaan nyo to. Please, makinig ko kayo. Pag sinabi ho natin kaligtasan, ito po yung ating natutunan. Yung mga bagay na ating po natutunan, yan po yung isa sa buhay po natin. Tama? Tama po ba? Amen? So kapag may natutunan tayo, yan yung isa sa buhay natin. Malayong malayo, kapag iba yung sinasabuhay mo, tapos, alam mo yun, iba yung natutunan mo. Kumbaga, kung pangit ang paraan ng iyong pamumuhay, sinisigurado ko sa iyo, maling ebanghelyo na tanggap mo. Kasi kung tamang ebanghelyo ang ating, alam mo, pinaniwalaan, dapat kakikitaan po yan ng bunga. Imposible na nanampalataya ka sa tunay na Panginoon, pero walang pagbabago. Hindi ko ganun yun. Tama? So dapat kinakikitaan po yan ng alin? Pamumuhay. Ito pa naging problema during the Galatian time. Because there is a what? False teaching. Nangyayari, bakit nagkakaroon ng false teaching? Kasi may false teacher. So nangyayari ganito. So saved na sila. May magpapakalat ng false teaching. Tapos ina-accuse pa ngayon na yung natutunan nila, sila pa yung false. So ngayon, itong mga false teacher na to, sinasabi sa mga mananampalataya, kung bakit kayo may false lifestyle, kasi merong false teacher at si Apostle Paul yon. Kaya kung mababasa sa Galatians, pinrotektahan ni Apostle Paul ang kanyang calling. Bakit? Kasi sabi niya, nagtataka naman ako sa inyo. Ang bilis nyo naman yata makalimot. Nagigets po ninyo? Yun yung ibig sabihin po niya sa verse 6. Tingnan po natin sa verse 6. Pakitingin nga sa Tagalog sa mabuting balita. Okay? Galatians chapter 1 verse 6. Ako'y namamangha. Sabi niya, magtaka na akong mangki kayo. Okay? Ang sabi niyan, kay dali niyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo. Bakit ganon? Diba? It's either wala kayo natutunan o di talaga naintindihan yung ebanghelyo. Kasi kung hindi naman gagawin yan. Kumbaga, there's a problem in their belief system. Tama? Uy, amen. Kung nananampalataya ka na sa Panginoon, dapat di na kayo tumitingin ng horoscope. Tama? Tama, di ba? Kung nananampalataya kayo kay Lord, dapat di na kayo susugal. Kasi mga nagsusugal, naniniwala yan sa swerte. Swerte-swerte. Ang Kristiyano, hindi yan swerte-swerte. Kalooban ng Diyos ang sinasabuhay mo niya. Tama.
Kung nakakilala ka na sa Panginoon, lumalayo ka na sa masamang barkada. Diba? Ngayon, magkakaroon ka ng talino on how to discern a wrong company, maling barkada. Bakit? May spirito ka na ng Panginoon. Tama? Kung tunay ka na nakakilala sa Panginoon, pag may sakit ka, nakamagpatawas. Tama? Iba pa nga, ite-testimony. Salamat kay Lord, ginamit yung mga tatawas. Patay tayo dyan. Alam nyo, totoong nangyari yan. May nag-testimony ng ganyan. Oo. Pinatawas niya yung anak niya, tapos nag-testimony siya. Ginamit daw ni Lord yung mga tatawas. Imagine mo yun. So ngayon sinasabi ng Apostle Paul dyan, nagtataka naman ako. Bakit ganun? What went wrong? Di ba? Kung alam niyo yung tinatayuan ninyo, dapat alam niyo yung pamumuhay ninyo. Nakakalungkot mga kapatid. Ito nakakatakot eh. Kaya kinakailangan nating humingi ng talino sa Diyos that sometimes we know the Bible and yung application po natin mali. Bakit? Because the interpretation of the Bible came from our own understanding. Hindi mo kasi hiningin ng talino sa Diyos kung paano siya ipapaliwanag, kung paano maintindihan. Mga kapatid, mga minamahal, again, sa church po natin, tayo po yung malayang mag-aral ng banal na salita ng Diyos. Hindi ko tayo kagaya ng ibang sekta na tanging ang pastor lang ang may karapatan na mag-explain. Okay? Hindi ko naman sinasabi mga kapatid na malalaman yung lahat ng bagay. Kaya nga may pastor para pwede yung pagtanungan. Pastor, tama po ba yung idea na sinabi namin? Baka mamaya, maling interpretation ito. Because first and foremost, ikaw nilagay ng Panginoon for us. Diba? Para pagtanungan to lead us in our faith system. Okay? Amen po ba yun? So, ayun sinasabi ng Apostle Paul ngayon. Kayo dali nyo nagsilipat. Bakit? Okay? Sa ibang ebanghelyo, buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. Take note ha, ang sinasabing paglayo dito, hindi ng church lang. Ang tinutukoy na paglayo dito, hindi sa gawain lang, kundi kanino? Kay Kristo mismo. Ang concern ni Apostle Paul, higit sa lahat, hindi lang sa gawain yung relasyon nila mismo, kanino? Sa Panginoon po lamang. And that is my concern also. Okay? Hindi ko sinasabing, okay lang, kahit di kayo mag-attend, basta tama ang relasyon mo sa Diyos. Mali po yun. Kapag tama ang relasyon mo sa Panginoon, hindi mo papabayaan ang gawain ng Panginoon. So make sure that your relationship to Christ, that your relationship with the one who saved you, na nagligtas sa inyo, intact po yun. Kasi magiging tama ang kaisipan mo, tama ang pamumuhay mo, tama ang pananalita mo, tama ang relasyon mo sa kapitbahay mo, sa magulang mo, sa kaklase mo, sa kabarkada mo, sa nililigaw mo, sa mga ka-church mo, sa lahat ng tao. May pagbabago. Magiging tama ang direksyon mo. Magiging tama ang pananalita mo. Yung dating bastos sa pananalita, magiging maayos ngayon. Yung mga dating pananalitang kabaklaan, mawawala na ngayon yan. Yung mga pananalitang, alam yon, mga puro pambababae, pagbibisyo, mawawala na yan. And the moment na sinasabi ito sa iyo, nakikinig ka man ngayong oras na ito, and I hope tinatamaan ka. Kasi kung di ka tinatamaan, mga kapatid, wala ka pang banal na spirito ng Panginoon, kinakailangan magsisi at tanggapin ang kaligtasan na offer ng Panginoon. Because the church supposed to preach sin. Kasi nga, yan ang dahilan kung bakit tayo nakakilala sa Panginoon Yan yung dahilan kung bakit tayo naglilingkod sa Panginoon at nag-worship sa Panginoon. Kanino ko ba narinig yung testimony kanina na hindi na tayo kagaya ng dati na taga-Zimbabwe tayo. Ano Zimbabwe? Zimbabwe. Okay? Hindi na ganon. Hindi na Zimbabwe, ha? Kundi tunay na paglilingkod natin sa Panginoon. Hindi ka lang basta spectator. Ano ka na ngayon? You belong. You belong. Hindi ka na yung parang bisibisita lang. Hindi yung ganon ang paglilingkod. Kasi naniniwala ako na kung paano inilalagay ka ng Panginoon sa isang pisikal na pamilya, hindi mo yung pwedeng piliin Ganon din sa spiritual na pamilya. Inilalagay ka ng Panginoon dyan. So manatili ka na dyan at dumago ka sa biyaya ng Panginoon. Amen po ba yan? So it means the gospel, it was intended to practice it what? Daily. Itong ginagawa natin every Wednesday and Sunday, additional na lang to. But the real worship, kapag wala nakakakita sa atin.
Yun talaga yung worship. At yun talaga yung kaaya-aya sa Panginoon. Amen? Romans chapter 12, verse 1. Amen? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto Him, which is. Yun yung katampatang pagsamba. Ibig sabihin ng katampatan, approve. Ibig sabihin pala, merong worship na hindi approve. Yes. Pag hindi approve ang worship mo, nagsayang ka lang ng panahon. Sayang lang yung panahon. Kunwari ka pang awit-awit, di naman totoo sa puso mo. Sayang yung laway, Brad. Diba? So, ibig sabihin, ibigay natin sa Panginoon ang katampatang pagsamba kasi nga, tunay kang tumanggap ng Ebanghelyo. Sana panindigan mo yan. Amen? Sana panindigan natin yan because it was intended to what? To practice it daily. Pangalawa, it was instructed to those who want to grow faithfully. It was intended to those who want to grow faithfully. Kumbaga, ang Ebanghelyo, ibinigay po sa atin yan, okay? And we are instructed, okay? Tayo po'y tinuruan, inutusan, na ano? Na lumago ng may katapatan. To grow what? Faithfully. Mga kapatid, God did not call us, diba, to grow in popularity. I'm sorry, that's not the idea. Okay? Kasi we have to go back, we have to look back. Tumingin po tayo sa mga naunang mananampalataya. Hindi nga sila sikat eh. Actually, doon mo matetest kung tunay sila. Kasi yung kasikatan nila, opposite. Kasi the moment that you become Christian, kapag naging mananampalataya ka, means equals to death. Ituring mo ng patay yung sarili mo. Walang baliw na magiging mananampalataya during that time because you are marked down for your death. Amen? Pero nag-thrive yung gospel. Actually, ito ngayon ang problema sa panahon po natin ngayon. Okay? Nung panahon nila, malalaman mo, ang mananampalataya na kahit nasa hirap, alam mo yan, nagpapatuloy sila. Hindi popular Christianity. Opposite na opposite sa panahon natin ngayon. Christianity is being embraced, but sadly, it was embraced because of the wrong gospel. Sa kanila, pag mananampalataya ka, dapat, alam mo yan, kung tunay ka mananampalataya, dapat sumasagana ka sa blessing. I'm sorry, that's not the true gospel. Yeah. Pakinggan nyo ang CCF. Okay? Pakinggan nyo po yung mga naglalakihan mega churches nowadays. Sa kanila, para malamang maging blessed ka, you are beaming with all, alam mo, material blessing. Alam mo, anyone could have. Yung mga pagkakataon minsan, ito aamin ako sa iyo, minsan nakakainggit. Kasi yung may ibang mga churches, kaya-kaya nila pumunta ng camp, kaya-kaya mag-sponsor. Alam mo yan, buong church, lahat ng kabataan. Alam mo yan, bakit? May mga kaya eh. Matala yung pastor nyo, panghanda lang, medyo hirap. Sabi nga ni Angel, makiki-birthday. Sabi ko, okay pag may pera, pastor mo. Pero bakit ka nagiging masaya? Salamat sa Diyos, kasi buhay ka. Amen? Now, balik tayo kanina. So sabi ko, sometimes may inggit. Pero tanong, ano ba yung purpose kung bakit sila nagpupunta ng camp? Nagpupunta sila ng camp so that the young people maging faithful sa word, maging faithful sa gathering. Faithful na yung mga kabataan natin eh. Tama? Sila, gusto nila mag-camp yung mga bata kasi hindi sila nagdi-devotion. Sa atin nagdi-devotion eh. Di ba? Yung sa kanila, kinakailangan pang pilitin ang mga young people na nag-aaral para lang maging faithful sa prayer meeting. Sa atin, umiiyak nga sila kapag hindi nakakapag-attend eh. Siguro not all, pero majority, yes. And don't worry, kung agaya ko may inggit, balang araw, sa takdang panahon, sa takdang araw, may biyaya ang Panginoon. And I'm looking for that day. Whatever blessing that is, ang tingin lang lagi sa Panginoon. Kasi kung titingin ka talaga sa iyo, talaga maingit ka talaga. Maniwala kayo. Marami talaga bagay pwedeng kainggitan. Pero ngayon, tingin sa Panginoon.
Lord, siguro, kaya, alam mo yun, siguro may hinahanda ka. Alam mo, baka gusto yung maging milyonaryo si Kuya Dennis, si Kuya Paul, diba? Si Boss Lawrence. Kung hindi mo magpapastor si Boss Lawrence, magsusupport yan ng mga pastor. Alam mo yun? I'm looking for the day na ang bawat mananampalataya ay talagang pagpapalain ng Diyos because you are so focused to Him. Kaya hindi na ako naiinggit eh. Alam mo yan? Sige, merong mga punto na pinagpe-pray ko rin na sana ma-experience yun. Pero dahil nagagawa na, ano pang reason? Diba? Siguro someday, hindi man ngayon, darating din yan. Steady lang kayo. Kaya kung hindi po tayo, alam mo yan, magiging focus sa Panginoon, magiging focus ka kasi sa ibang bagay. Tama ba? Halimbawa, kung hindi ka nakatingin dito, natural nakatingin ka sa iba. Ngayon, pag tumingin ka sa iba, naturally, bilang isang tao, magkakaroon ka ng anxiety. Magkakaroon ka ng envy. Bakit? Di ka nakatingin sa Lord eh. Nagigets ninyo? Nagigets po ninyo? So if we are focused to Christ, and Christ, siya po yung nagiging pagpapala, siya yung nagiging end ng lahat ng bagay, ano meron? Meron joy, meron peace, na hinahanap ng lahat, na hindi nila makukuha. Kasi ang tunay na kapayapaan, ang tunay na pagpapala, matatagpuan lang kay Kristo. Hindi kaya, hindi napapaalalahanan ang church na maging focus sa Panginoon. Kaya mapalado tayo dito, kung naririnig nyo ang mensaheng ito, at nagtutulak sa inyo, okay, na maging focus lamang sa Panginoon. Kasi yun po yung nararapat. And also that is number 3. Okay, the gospel is given to us because it was intended to focus solely to Christ intentionally. Okay? It was intended to focus solely, okay, or only to Christ intentionally. Ulitin ko, the gospel is given to us because it was intended to focus only or solely to Christ intentionally. Hebrews chapter 11 verse 6, ang linaw po ng sinabi doon. Tama? For without faith, it is impossible to please Him. Tama? For he that cometh to God must believe that He is, and He is the rewarder of them that diligently seek Him. Hebrews chapter 11, verse 6. Hindi ako narinig sa audio. Okay? So, ayan sabi dyan, no? Kung walang pananampalataya, it is so impossible to please Him. Kaya nga, anything that is out of faith, sin siya, kasalanan. Kasi we are called to be what? To be a Christian. Mananampalataya. So, kinakailangan mabuhay sa pananampalataya ang mga mananampalataya. God has given you the authority, if you have a family, to teach them about that. Ang problema kasi natatakot tayo eh. Di ba? Ang problema, para bang utang na loob. Ngayon, kung binigyan po tayo ng authority, kung ikaw ay tatay sa iyong mga anak, God has given you authority to teach them about Christ, about walking in faith. Kaya siguro walang pinagpapala sa atin kasi wala tayong intensyon na ibahagi ang kabutihan ng Diyos, ibahagi ang kaligtasan ng Panginoon kasi hindi natin iniisip. Hindi kaya? Bakit kayo po-promote ng Lord? Hindi mo naman gagamitin para sa kanyang kaluwalhatian. Nonsense. Kaya nga, di ba, sinasabi natin, kung wala kayong intensyon, di ba, na suportahan ng gawain ng Panginoon, kung naghahanap ka ng trabaho, wala tayong business on praying for you. Kasi ano magiging intensyon ng pagtatrabaho mo para sa sarili mo? Remember, we are not living for ourselves. Hindi na tayo nabubuhay sa sarili natin. Nabubuhay po tayo para kanino? Sa kaluwalhatian ng Diyos. Kakalungkot po yun. Kung mas pinapasaya natin ibang tao, kung mas masaya ka na nagbibigay ng oras sa barkada kaysa sa prayer meeting, may problema ko tayo dyan.
May tindahan ka, naglilibre ka sa mga barkada mo na alam mo yun, hindi makapagpapalago sa iyo. Instead na alam mo yan, ibahagi mo yung blessing sa yung mga kapwa mananampalataya. May problema ho tayo dyan. Kung may alaga kang bibi, okay, tapos may dumating kang bisita, di ba? Nagigasi ibig sabihin, kung mas binibigyan natin ng priority, yung iba na walang kinalaman sa kalwalhatian niya, may problema ho tayo dyan. Kasi nga, ano nga yung point number 3? The gospel, it was intended to focus only or solely to Christ intentionally. Yun yung word na yun eh. Intentionally. Not accidentally. Amen? Kaya nga, when we go to the gathering, prayer meeting man yan, o worship service man yan, intentionally. Okay? Gathering man yan, dapat intentionally, ang gagawin mo, makikinig ng mensahe at tatanggapin mo yung pagpapala kasi may pagpapala sa mensahe ng Panginoon. Amen? Wala nag-amen. Pero yun ho yun. Yun ho ang kahulugan ng mga bagay na ito. Because we have received, tinanggap natin ang totoong ebanghelyo, not the perverted gospel. Kung tunay ang ebanghelyo, natural, mamumunga siya ng tunay. Tunay na pagbabago. Hindi tunay na binago, ha? Kasi talagang patuloy tayong binabago. At tunay na pagbabago, sinisiyasat natin yung sarili natin. As we read God's Word, God is showing you, pinapakita ng salita ng Diyos, yung mga bagay na dapat natin baguhin. James chapter 1 verse 22. Tingnan nga natin. In James chapter 1 verse 22, tingnan natin. Sabi dito ganito. But be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Okay? Verse 23, ano sabi dyan? For if any man or if any be a hearer of the word and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. Para sa isang tao na tumingin sa salamin, nakita niya sa salamin na meron siyang babaguhin o tatanggalin, ay baba, magulo yung buhok, kapag di niya inayos, may problema yung tao na yun. Nakita mo na magulo sarili mo, di mo inayos. Nakita mo, meron kang uling, okay, sa pisngi, pero pagkakita mo sarili mo, wala kang binago, may problema sa iyo. Kasi in the first place, ba't ka tumingin sa salamin? Tama? Kung tumitingin tayo sa salamin, ibig sabihin, tinitingnan natin yung sarili natin sa mga bagay na pwede nating ayusin. Ganon din sa spiritual. Kasi dito sa mundong ibabaw, ang daming bagay pwede maging kasiraan. So sa pamamagitan ng pag-aaral ng banal na salita ng Panginoon, pinapakita niya sa iyo, kapatid, mukhang chismosa ka na naman ngayong araw na to. Kapatid, mukhang tamad ka na naman. Hindi ka naging productive. Sa gayong mensahe, maraming tinatamaan. Amen? Pag-usapin productive. Hello? Yung productive, ibig sabihin, walang oras sa isang mananampalataya ang nasasayang kasi ginagamit niya ito, again, para sa kalwalhatian ng Diyos. Bakit? 2 Corinthians 5:17, isa ka ng bago nilalang. Uy, hindi maayos ang pag-a-attend ko. Pagpasok ko pala, nakasimangot na ako. Next week, iba yung gagawin ko. Dapat nakangiti na ako kagad. Pambira, ang gastos ko ngayong linggo Pambira, puro yung pinagbibili ko. Tapos sa offering, hindi ako makapagbigay. Planuhin ko nga mag-offering ako. And make it a habit. Kasi hindi ka naman nag-iimpok ng kayamanan dito sa lupa, nag-iimpok ka ng kayamanan sa langit. Amen? Tinitingnan mo yung sarili mo, mukhang nasagot ko na naman yung magulang ko. Dapat ko palang baguhin niya. Kasi hindi natutuwa ang Diyos. Mga kapatid, tumanggap tayo ng tama at totoong ebanghelyo. Kung tumanggap tayo ng totoong ebanghelyo, dapat nagkakaroon ng totoong bunga. Ang peking bunga ay hindi bunga at all. Tama? Amen mo ba yan? Ang mananampalataya, nagkakaroon ng tunay na bunga.
Pero ang peking mananampalataya, walang peking bunga. Kasi nga, kung may peking bunga, hindi yan bunga at all. Nagigets ninyo? Uy, nagigets ninyo. Halimbawa, meron dito, plastic na kamatis. Nakita yung plastic na kamatis, meron siyang bunga. Okay? Kamatis na plastic. Sige nga, kainin ninyo. Hindi makakain. Bakit? Hindi siya totoong bunga. Ganun din sa Kristiyano na hindi totoo. Kaya kahit pagsabihan mo yan, hindi yan makikinig. Lalabanan ka pa niyan. Ops. Sisiraan ka pa niya pag nakatalikod. Bakit? Hindi tunay eh. Nakakalungkot isipin na kapag iniisip mo na pag sinabing salita ng Diyos na pwede magpabago sa'yo, ang nakikita mo hindi Diyos kundi ibang tao. At tinatanggap mo yun, hindi bilang isang pagtutuwid, kundi bilang isang, alam mo yun, paninira na hindi nakakatulong. Ang hirap po. Nakikinig po ba kayo? Habawa, kinokorek ka, tapos ibig sa tanggapin mo, oo nga, na dapat baguhin ko to. Ang sabi mo nga, hindi, wala mo, hindi mo yung sumabing, nakakita ng kambing na yung gustong magbahin pero hindi siya makabahin. Ganun ang itsura. Ang pangit pero hindi physical na itsura ang kapangitan ito. Kundi kapangitan, hindi nakikita bilang ikaw, kundi nakikita ng Diyos. And God is telling you, anak, mukhang hindi maganda yan. Amen. Tandaan niyo, kapag tunay na mananampalataya, na nakatanggap na tunay na ebanghelyo, makikita niya ang tunay na Diyos, at ipapakita ng tunay na Diyos ang tunay na kasalanan, tunay na pagkakamali, na walang halong pagkukunwari, na walang halong pagmamataas, na walang halong kaplastikan, na walang halong false humility, kundi tatanggapin niya ng buo at babaguhin niya, hindi para sa kanino man tao, kundi para sa Diyos. Ako naniniwala, pagpapalain tayo ng Panginoon. Tingin lang sa Kanya. Madali mag-preach sa pagpapala. Maniwala kayo, I can do that. But that is not the real gospel. The real gospel is this. Ang tunay na ebanghelyo ito. Si Kristo, ang kagalakan, ang simula at wakas ng lahat ng bagay. Sa Kanya tayo magagalak, sa Kanya tayo maglilingkod. Pagpalain man tayo o hindi, wala na akong pakialam doon, basta ang kasiyahan niya ang importante sa akin. Pero sa maniwala kayo sa hindi, ang Diyos sa pinaglilingkuran ko, ang siyang magpapala sa mga nagtatapat sa Kanya. Patuloy tayong lumakad sapagkat tunay ang ebanghelyo na ating tinanggap. Nawa, kakitaan tayo ng pagbabago. Nawa, kakitaan tayo ng paninindigan. Kasi maraming tao, Christian. Ikaw hindi. Matutuwa ka pa kapag pinapersecute ka kasi nangyayari talaga yung sinasabi ng salita ng Diyos. Patunay yun eh. Amen? So ang mananampalataya, nagpapatuloy yan, ano man ang mangyari. Amen? So ulitin ko, ang lahat ng mananampalataya, tumanggap ng ebanghelyo, nangyayari to because it was intended to practice it daily. Pangalawa, the gospel that we have received, it was instructed to those who want to grow faithfully. Kinakailangan may paglago. And number 3, the gospel is given to us because it was intended to focus solely or only to Christ intentionally. Hindi mo nagkataon lang. Diba? Hindi trip-trip lang. Talagang sasadyain natin na mabigyan ng kalwalatian ang ating Panginoon. Tayo pala tayo tumayo. Tayo pa'y manalangin. Muli, Ama, kami po yung nagpapasalamat ngayong oras na ito. Salamat po, Ama, sa pagbibigay niyo po sa amin ng kalakasan, ng oras upang mapagbulay-bulayan ng inyong banal na salita. Hinihingi po namin, Panginoon, na samahan niyo po kami as we end our prayer meeting this night, O God. Tuloy niyo po kami na mas lalo po namin makita na may kaliwanagan ang aming pong paglakad. Lord, napakadilim na po ng mundo